Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Anti-flu vaccine immunization sa lungsod ng Batak. Nagpapatuloy ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agtultuloy ti lokal na gobyerno iti syudad ti Batak iti panagbakuna da kadag iti residente iti anti-flu vaccine. Kas pasat iti National Immunization Program iti gobyerno nasyonal. Itagdama addan ti agarop pa 1,750 individual ti nakagundaway iti nasaong programa. Karaman ditan dagiti senior citizen, masikog, frontliners, ken dagiti nasasalunat nga individual. Itultuloy pa iti nasaong opisina ti panagbakuna kagiddan iti panagparenyo dagiti agnegnegosyo mangrugi itatangal daw. Manay ti dato inulawag ni City Health Officer Dr. Celeste Abundo ana si Sita prebentaran dagiti agraira a sakit no idasik iti panagpaagas. Dagiti katap no masigurado ana talgad dagiti pagtrabahuan, pagbasaan dagiti ubing kastapay dagiti pampubliko a lugar tapno magunod iti Healthy Pilipinas. Manipod diti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. BJMP La Union nananatiling nakaalerto upang maiwasan ang mga insidente sa mga bilangguan kahit tapos na ang holiday season. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Agtal-talinad ang naka-alerto ti Bureau of Jail Management and Penology wenno BJMP iti probinsya ti La Union tapno maliklikan dagiti insidente iti uneg ti pagbaludan kas iti posible a panaglibas dagiti persons deprived of liberty wenno PDL uray nalpasan ti holiday season. Sigon iti BJMP La Union, agtal-talinad ang naka-red alert status ti opisina agramanan dagiti district jail iti probinsya. Iti panagrugi ti tawan iti kalman sinarungkaran ni BJMP La Union Acting Provincial Jail Administrator Jail Senior Inspector Cherry Jane Riparip dagiti district jail iti probinsya kinang isayang kat daytoy iti personal accounting rank inspection ken kinasarita na dagiti naka-duty a personnel ti BJMP. Iti napalabas a holiday season nagbalin a naingat ti panagbantay ti BJMP kari iti pagbaludan kastamotan kari iti bisita nga apan sumarungkar kari iti nakabalod a kapamilyada a nagresulta iti panakaliklik dagiti insidente. Kagiddan iti raytoy inparik na ti BJMP kari iti PDL ditoy La Union ti espiritu tinapalabas a Pasko ken baro atawan babaan kari iti gift giving program kabinadang dadagiti voluntaryong individual, grupo ken organisasyon. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Ayudang pinansyal ipinamigay ng LGU Borongan. 5,800 senior citizens sa naturang lungsod na biyayaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Soka Beria mula sa Borongan. Maabutin 5,800 ni hapin senior citizens sa siyudad ng Borongan at itong ginlalauman na kinarawatan ira monthly monetary allowance sa gindumara nga payout ng lokal nga pamunuan ng siyudad apag pinuligayan City Social Welfare and Development Office ug City Treasurer's Office kabakyang liwat at Confederated Senior Citizens Association of Borongan, Office for Senior Citizens Affairs ang siyudad ug adton mga presidente ng Barangay Senior Citizens Association uring asimanan bulan ng Disyembre 2024. Sinuyod ang payout team adton mga barangay ang syudad agud maipanduhol na sabi nga senior citizens adton 3,000 pesos sa kantidad ang monthly monetary allowance para ang ikaduha nga semestre han tuig 2024. Ano sabi nga Social Services Program ng LGU Borongan adton ginparigunan ang City Ordinance number 2100 of 2021 an ordinance granting monthly
monthly monetary allowance to eligible senior citizens in the city of Borongan for other purposes as amended. Tikang Syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. 10 bayan ng Southern Leyte ayaw na sa droga. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Ang 2024 Anti-Drug Abuse Council Kunadak Performance Awards nga gipahigayon ni atong aging simana o sa miaging buwan dito sa Manila Hotel sa Ermita, Manila. Din ang tinuig nga pasidungog ng ila sa mga LGUs nga adunay talagsaong pagpasundayag sa pagpatuman sa inisyatibo batok sa droga o pagpasiugda kat mahitungod sa pagluwas sa mga kabatanunan sa drugs. Walay drugas ang komunidad o ang mga awardees nga gipresentahan ngadto sa mga lungsod sa Buntok, Hinunangan, Liluan, Limasawa, Pintuyan, St. Bernard, San Juan, Silago, Sogod, Tomas Opos o Gibagon. Kining na po ka mga lungsod diri sa lalawigan sa Southern Leyte, gipasidunggan tungod silang hugot nga pagpakigbatok sa drogas. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang Mindanao. Mga opisyal ng Department of Agriculture binisita ang IREAP sub-project sa Iligan City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Gibisitahan sa mga kadaguan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 10 ang Abaca Fiber Processing and Marketing Investment in Rural Enterprises in Agriculture and Fisheries Productivity Sub-Project sa Iligan City, di Palamang Dugay. Gipangunahan kini ni DA Philippine Rural Development Project 10 Project Director Jose Apollo Pacamalan. Uban kaniya si DA Undersecretary Engineer Roger Navarro. Makabinipisyo nini nga sub-project ang 156 ka mga IP farmer members nga nagatanom sa Abaca sulod sa 82 ka hektarya. Din gilauman nga mo improve ang product quality ug menos ang post-harvest cost. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 1st Infantry Division pinarangalan bilang top major unit ng Philippine Army sa isinagawang 2024 Annual General Inspection. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipasidunggan ang 1st Infantry Tabak Division Philippine Army isip top major unit human ang gipahigayong 2024 Philippine Army Annual General Inspection o PAGI. Ang Tabak Division mo'y nakaangkon sa outstanding overall rating nga 96% sa kategoryang excellent sa tanang major unit sa Philippine Army sa tibok nasod. Gitunol sa pamunuan sa Philippine Army ang pasidungog ato kang Major General Gabriel Viray III, Commanding General sa 1st ID, pinagi sa seremonyas nga gipahigayon sa headquarters sa Philippine Army sa Fort Andres Bonifacio sa dakbayan sa Taguig sa kauluhang Manila. Ang PAGI mangusa ka critical nga evaluation na process nga nagpatanaw og hukom sa operational readiness, discipline ug overall effectiveness sa mga major units sa Philippine Army.
ang exemplary performance kon sulundon nga pasundayag sa Tabak Division naghulagway sa ilahang ilabihang paghago sa trabaho, dedikasyon o profesionalismo sa ilang mga tropa. Naghulagway usab kini sa lawom nga pagtamod sa First ID sa ilang tahasog misyon o sa pagpatuman sa labing taas nga sumbanan sa disiplinang militar. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo ngayon sa Butuan. LGU Butuan, puspusan ang naging paghahanda para sa Business One-Stop Shop ngayong 2025. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad. Hingpit ang gihimang preparasyon sa lokal nga panggamhanan sa Butuan, pinaagi sa City Business Permits and Licensing Department o CBPLD, uban ang mga opisina sa City Information and Communications Technology Department, City General Services Department o City Engineering Department sa Robinsons Mall alang sa 2025 Business One-Stop Shop kon Boss. Gipaningkamutan sa lokal nga panggamhanan nga mamahimong hapsay ang maong programa subay sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business Law. Mapasalamaton usab ang LGU Butuan sa Robinsons Mall alang sa ilang makanunayong pagsuporta sugod pa niadtong tuig 2021. Giawhag ang tanang business owners ning syudad nga mag-renew sa ilang mga business permit sugod karong adlaw Enero 2 hangtod 31 ning tuig kasamtangan sa Robinsons Mall, Barangay Bayanihan ning syudad sa Butuan. Sila magapaabot sa ilang serbisyo Lunes hangtod Biyernes sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 8 sa gabii ug Sabado gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Magpadayon ang renewal sa business permit nga walay penalty sa opisina sa CBPLD City Hall Building gikan Pebrero 1, 2025 hangtod Marso 31, 2025. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Pagsalubong ng bagong taon sa Region 10 naging matiwasay. Halos 160,000 pesos na halaga ng iligal na paputok na samsam. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Base sa report sa Police Regional Office o Pro-10, generally peaceful o malinawod ug walay natala nga untoward incidents sa pagsugat sa bagong tuig sa Tibok Rehiyon sa Northern Mindanao. Gikan sa Disyembre 23 hangtod sa bispera sa bagong tuig, nakatala ang Pro-10 ug tulo ka firecracker-related incidents ug duha ka kaso sa illegal discharge of firearms apan walay dakong kadaot ang namugna tungod niini. Matud ni Pro-10 Director Police Brigadier General Jason de Guzman, tungod sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa kapulisan ug sa padayon nga suporta sa komunidad aron masiguro ang luwas nga pagsugat sa pag-usab sa tuig. Samtang niabot sa dulaan 160,000 pesos ang balor sa mga nasakmit nga iligal nga firecrackers o pabuto sa Tibok Rehiyon. Apil na ninyang dulaan sa 13,000 pesos nga balor sa iligal nga pabuto nga nasakmit sa Iligan City nitong Disyembre 23 ug giguba kini sa bisperas sa Pasko. Gipasalig-usab sa Pro-10 nga magpadayon ang pagbantay sa kapulisan aron mamintinar ang seguridad atol sa pagbalik sa trabaho ug eskwelahan sugod karong adlaw Huwebes, Enero 2. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.